Ito po ay normalidad. Tinanong nyo, napahiya tuloy kayo. Akala nyo, ang sasagutin nila, akala ni Swansing, si Swansing ang nagtanong. Ang isasagot ng COA kahapon, kaya disallowance yan kasi mga mali-mali, etc. O bakit daw disallowance? Ito ang linaw ha. Paiikutin nyo ng paiikutin. Ano sabi ng COA? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat, eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. Kimbo, eh. Medyo nagpepreno ka, Kimbo. Wala ka. Hindi yata siya miyembro ng committee ni Chu, eh. Pero ang pinagkakaabalahan po ng mga congressman, ay maghagilap ng maikakaso for impeachment kay BP Sara. Malabong-malabo po, paulit-ulit na po eh. Kung hindi nyo tinatalakay halos araw-araw, hindi namin mabibisto na wala talaga kayong kakaso-kaso kay BP Sara. Dinadamay nyo pa yung COA, paulit-ulit na lang din naman yung sinasabi ng COA. Yung simpleng tao na uunawaan po eh. Wala kayong binibintang na ninakaw si BP Sara. Ano ang sigurado tayong binibintang nila? Bratinela. Bakit daw naging bratinela? Kasi ayaw sumagot. Yung attitude niya, kung makatingin. Yung kala mo, mag-isa lang, pero merong mga gwardiya na napakaraming gwardiya sa labas. Bratinela kasi ayaw sumagot. Sumasagot po. Saan nyo nakuha yung siminet? Kung hindi sumagot. Uma-attend po ng Kongreso. Ano yun? Hologram? AI lang ba yung nakikita natin? 2 beses na nagpakita dyan sa inyo. 2 beses rin kayong wala nagawa. Nakaka 3-0 na kayo. Sumasagot ba? Sumasagot. Doon nga yung sagot na Shiminet eh. Shiminet like, but I am answering. Hindi po si BP Sara ang problema. Ayan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, ito katotohanan Hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Sinabi na po ni BP Sara yan, ang problema ng Pilipinas, kagutuman, kahirapan, taas ng presyo, dami na magnanakaw sa gobyerno, sangkatutak ang buhaya, kontrolado ni Ko at ni Martin ang budget ng Pilipinas. At siyempre, ang pinakamalaking anomalya, yung pagmumukha ni Kimbo. Sa totoo lang po, yan ang mga hinaharap natin problema. No? Bakit kayo nakatutok na mapatanggal sa pwesto si BP Sara? Bakit kayo nakatutok na pasamain si BP Sara para hindi siya maboto sa 2028? Saan ba lumabas yung bratanela na yan? Kasi ayaw sumunod sa script nyo. Di ba? Ano ba talaga binibintang nyo kay BP Sara? May bintang ba kayong pagnanakaw? Lagi lang naman, di ba? Nung una, saan mo dinila yung 125? Kayo na nakatuklas, may pinagdalahan. Pambayad sa reward sa mga nagtuturo kung sino yung mga NPA. Yun reward di ba? Ayaw nyo nun. Ayaw nyo ituro yung mga kalaban ng pamahalaan. Ayun po yung confidence, yung ng COA na hindi naman karapat-dapat binigay sa inyo ng COA. May mga nakikita po na pagmumukha ni Kim. Yun po yung mga target nila no? Ito isa-isayin natin Ano po yung, para maliwanagan lang po kayo kasi lahat yan yung sinasabi nila ngayon Bagong new word for today. Bakit po? Bistado na sila sa Bistado na sila sa notice of disallowance. Saan po sila nabisto? Binisto sila ni Ted Filon. Bakit? Kung totoo kayo na kaya nyo ni-imbestigahan, gustong imbestigahan, gustong isalang sa Kongreso, gustong busisiin yung budget ng Office of the Vice President dahil sa notice of disallowance, no? Saan kayo nabisto? Bakit yung ibang notice of disallowance mas malalaki pa kaysa sa notice of disallowance, bilyon-bilyon halaga, hindi nyo sinasalang sa Kongreso? Ano sabi ni Ted Filon? Mas malaki ang disallowance ng Department of Agriculture
Ay, sino nga pala yung dating Department of Agriculture? Sa President Marcos. Siya yung dating secretary. May mga disallowance. Ano pa po? Di ba? Department of Transportation. Meron din si Bautista. Meron din. Ano pa po? Department of Public Works. Pinakamalaki pong disallowance. Bilyon-bilyon ang disallowance. Bakit hindi po isa lang sa Kongreso? Bakit hindi po imbestigahan yung disallowance nila? Bakit mo imbestigahan? Secretary ba niyan si Sara Duterte? Hindi. Bakit namin iimbestigahan? Nakatutok lang kami kay Sara Duterte. Di ba? Disallowance lang ni Sara Duterte. Parang ang sama-sama po ba ng disallowance? Hindi po. Ito po ay normalidad. Tinanong nyo, napahiya tuloy kayo. Akala nyo, ang sasagutin nila, akala ni Swansing, si Swansing ang nagtanong. Ang isasagot ng COA kahapon, kaya disallowance yan kasi mga mali-mali, etc. Bakit daw disallowance? Ito, ang linaw Paiikutin nyo ng paiikutin. Ano sabi ng COA? Huwag nyo na kalimutan nyo na yung mga gurgurin-gurgurin. Paikutin lang ng paikutin. Ano po sabi ng COA? Hinahanap, ang kulang na lang nila, report. Dahil pinasa sa amin yung original, hindi napasahan yung iba. Alangan naman COA magpasa sa 4 po ang dapat pinagpapasahan ng confidential fund report. Hindi po kasama yung Kongreso Pero dahil mapagmarunong sila, tanong, napag-uusapan yung confidential fund. Office of the Vice President lang ba yung may confidential fund? Hindi. Marami. Pero bakit po Office of the Vice President lang? Hindi pala. Tama. Ang sinasalang yung confidential fund. Office of the Vice President lang ang pinuno si Sara Duterte. Kung DND si Sara Duterte, nakasalang din yan. Kung siya po ay AFP, nakasalang din yan. Kung siya po ay DILG, ibig sabihin may confidential fund din yung DILG. Kaya pala dapat may confidential fund. Tama. Hindi nila isasalang. Bakit? Sara Duterte ba yung mga pinuno nun? Hindi naman pala Sara Duterte lang tayo. Exclusive. Nagtataka kayo, di ba? Ang ibig sabihin po ba ng notice of disallowance na ipinangangalandakan nila na misuse of funds kung ano-ano, kala mo. Bakit hindi nyo po sabihin ninakaw ni BP Sara? Kasi sabi ng COA hindi ninakaw. Sino po mas kapanipaniwala? Si COA o itong mga House of Crocs? COA syempre. So ibig sabihin, Badong, ang tagal nating pinag-uusapan, tagal ng pinag-uusapan niya, 1 taon na yung confidential fund na 125, napahiya po sila kahapon. For the first time, sumagot po yung COA. Walang problema sa 11 days. Wala palang problema sa 11 days. Ang tagal na inalagaan ng mga tatanga-tangang mga followers yan. Ginagawa kasi kayong tanga Hindi po kayo dapat nagpapatanga. Noon ko pa sinasabi yan, pwede mo ngang gastusin, billion 125, 11 days. Yun lang yung pinamproblema nyo. Hindi po problema yan. Pwede ka nga magbayad ng 1 billion sa loob ng 1 araw Pwede mong gastusin yun. Basta tama. Tama ang pinagkagastusan. Badong, ang tagal nilang pinanggigigilan yan. Lahat ng mga followers, yan yung binabanat. 11 days lang ginastos. Sinabi ng COA, walang problema. Wala. Babalita ba yan ngayon ng dyaryo? Inabangan nyo ba sa dyaryo? May nakalagay silang headline. 11 days, no problem to COA. Wala pong magbabalita niyan. Kaya nga, labanan po to ng mga vloggers. No? Sa vlogger lang po nyo magbabalita na yung problema ng 1 taon ng mahigit na 11 days, wala palang problema. Sabi nga ni Tess Reynold, 1.4 nga sa 1 araw ang budget ng flood control. Hindi sila namumblema. So barag na po yun. Kaya iimbita nila sa COA, lalong pinapaliwanag ng tao sa COA na resibo lang, mga papeles lang po ang hinahanap nila. Kailan po binigay yung notice of disallowance? August. Ano pa lang po ngayon? August 2024 po to. Ano pa lang po ngayon? September. September pa lang ba doon? Wala pang 1 buwan. Ilan po ang ibinigay ng COA para ayusin nyo yung papeles? Papeles lang po ang inaayos. September 19 lang ngayon. Binigayan August 24. Wala pa pong 1 buwan. Ilang buwan ba dapat yan ayusin? 6 months. 6 months?
At pagkatapos, pag sinabi hindi na-satisfy yung COA, iaapila pa sa Supreme Court. Wala pala talagang issue sila ba doon? Wala silang issue. Kung susunod sila sa batas, hindi nila mamadaliin, wala pa silang issue. Yung isa nga nagtatanong, convicted na eh. Pwede pa magtanong, bakit? On appeal eh. Inaapila pa eh. Convicted ka na nga, si Castro. Hindi po natin kinu-question yan, bakit nariyan eh. Kinu-question natin, bakit nariyan. Kaya lang alam po natin, kung bakit hindi siya nakakulong, kasi on appeal siya. Yung kasama nyo nga, on appeal, walang namumblema eh. Tanong ng tanong. Ayun po kasi ang batas. Pwede kang umapila. Ibig sabihin ba dong, dito pa lang sa COA, wala pa yung apila sa Supreme Court? Wala pang isang buwan? 6 months? Opo. Magkakaproblema lang after ng 6 months. Pag 6 months, sinabi ng COA, hindi talaga, disallowed ka talaga. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng disallowed? Hindi po ninakaw yun. Bibigyan ko kayo na halimbawa. Ang dami ng computer sa opisina, diyan sa isang eskwela, halimbawa principal ka. Bawat room na meron ng printer. Bumili ka pa rin ng printer. Disallowed yung 10 printer na binili mo. Bakit? Ani mo ba yung printer, Mr. Principal? Bawat room ng klase, hindi naman dapat sa opisina lang. Excessive. Ang dami mong binibili. Malamang meron ka suki ng malamang yan, may suki ka ng mga printer na yan. Disallowed ka. Hindi mo maipaliwanag. Bibigyan ka pa rin. Bibigyan ka pa rin ng 6 months. Disallowed. Hindi ka dapat bumibili na ng computer. Sangkatutak na printer. Sangkatutak na eh. Ganun lang po yun. Ngayon, kung napatunayan, hindi ka na umapila. Disallowed. Bayaran mo lang yung binili mo. Hindi po yan criminal na ikukulong ka. Halimbawa, at the end of the day, sinabi ng COA na ang disallowed niya eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman